Proceed tayo mga kalikot sa printer na Epson L120. So katatapos lang natin nakalikot yung electric water heater. So ito na yung susunod ulit natin. So mukhang bago pa. Hindi ko rin alam kung ano yung sira nito. Bali dineliver lang dito sa bahay. So check natin. Bago pala natin sisimulan mga kalikot, maraming salamat nga pala sa pagsuporta sa aking YouTube channel at saka sa mga nag-subscribe. Huwag nyo rin pong kalimutang i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga bagong video natin mga kalikot. So wag na natin patagalin, kalikutin na natin siya. Tara! Try na natin i-plug. So shoutout nga pala kay Cloyd Philip Ngaledes. So siya yung may-ari nito mga kalikot. Ayun na, may power naman. Kaso nagdo-double blink na yung ilaw niya. Siguro kwanto reset. Kunin muna natin yung laptop natin. Try natin i-plug kung ano yung problema niya. Kasi mag-i-error naman yan doon kung ano yung problema ng isang printer. So connect natin siya through USB wire. So may drivers naman tayong naka-install dito sa ating laptop. So check natin. Device and printers. Yan, check natin dito kung saan yung nakakonekta. Ayan, marami na kasing naka-install na drivers ng printer. So ito siya. Ito yung matingkad na kulay. So i-default natin, set as a default printer. Yan. So magche-check naman yan kapag na-set na natin siya sa default. Try natin dito sa printer properties. Try natin mag print test. Ayun. So ang sabi niya dito, error siya. Cancel all print jobs. Open the front cover and remove any jump paper. Close the cover and turn the power off. May problema siguro sa loob nito mga kalikot. Hindi siya tumutuloy. So off muna natin siya. Ang una-una natin i-check mga kalikot, check natin kung may mga excess na papel dito sa loob or dumi. Lalo dito sa kanyang tray, yung lagayan ng bond paper. So parang wala naman. Check natin sa harap. So parang okay naman. Try natin baklasin. Puno naman yung kanyang mga ink. So okay naman. So baklasin natin sa loob. Linisan muna natin siya mga kalikot. Tapos check rin natin kung may mga dumi or mga retasong papel. Kaya nagpi-paper jam siya. Dito sa kanyang encoder disk, yan, okay naman, hindi naman maalog. So okay siya. Tapos okay naman yung kanyang encoder strip, malinis naman. Yan, baka dito lang sa likod ang may problema. Check natin yung mga spring. Yan, sa kanyang sensor, so okay naman. Dito sa kanyang gear, so nandyan naman yung spring, hindi naman nahulog or ano.
Na-check natin siya mga kalikot na wala namang natanggal na spring. So wala namang dumi or excess na papel. So try natin siyang i-plug in ulit. So power natin. Parang matigas. Ayan, parang may nakita tayong barado dito sa harap. So dito guys, ayan, may nakita tayong excess na papel. Yan, try natin tanggalin yung mga ribbon nya, tapos linisan natin, tapos balik ulit. Yan. Tapos plug ulit natin. Yan. Try natin. So yan, parang kwan siya, masikip. Parang may pumipigil. Check muna natin. Lalo dun sa baba, baka may nakabara. Pag iniikot natin itong gear nya mga kalikot, mayroong part na sobrang higpit niya. Parang dito nagmumula yung pressure dito sa mga pick up roller niya. So baklasin muna natin. So okay naman yung sa mga dynamo niya eh. Hindi niya lang maikot, may bandang part na sa kalagitnaan. Ayan o, humihigpit siya. Yan, ganyan pa, okay pa siya. Pero pag binalik natin, mayroong part na matigas na. So baklasin muna natin guys yung kanyang mga pick up roller, upper at saka yung lower nya, tapos check natin. Tanggalin muna natin yung maliit na roller nya. Ayan, natanggal na natin yung maliit na roller nya. Ayun, sira siya. Ayan guys, umiikot dito. Kapag baliktarin natin, umiikot pa rin siya. Ayan. Tapos pag baliktarin ulit natin, clockwise, counterclockwise, umiikot pa rin. Dapat kasi yan, iikot siya. Pag counterclockwise natin, dapat hindi siya iikot. So ito guys, umiikot siya. Yan, so sira to. Ito yung pumipigil. So try nga natin i-power on. So power na natin. Ayan guys. So sira kasi yung ating pick up roller, yung lower. Kaya maingay siya. So nakuha na natin yung problema niya mga kalikot. Ayan guys, dito siya nag-i-stuck. Kaya hindi makagalaw yung ating dynamo. So yan guys, pumupunta na siya doon. Dati hindi, kasi ipit na siya, hindi na siya makapag ikot. So yan, gumagana na yung mechanical nya. So ito lang talaga yung problema niya mga kalikot. Ayan.
Dati unang saksak pa lang, wala na, hindi na gumagalaw. So okay lang yan na kwan. Maingay kasi nakatanggal to. Ayun, check muna natin to mga kalikot. Bakit nasira to? So dito guys, ayan hindi siya naglalak clockwise, tapos counterclockwise yan, naiikot pa rin. Ayan So sira to. Check natin. Ayun na nga, putol yung kanyang spring sa loob, kaya hindi na siya naglalak. So ito guys, putol. Ito yung kanya, naputol na piraso ito. May natabi tayong lumang roller, so try natin yung spring nito mga kalikot. Baka pwede to. So ito pang L3110, so try lang natin kung same sila. So ito na lang yung ilalagay nating spring sa kanyang roller. So yung naglalak kasi dito yung spring, ayan, yun yung naputol. Ayan, try natin tanggalin yan. So check nga natin kung parehas lang silang haba, para ito na lang yung ilalagay natin. Yan, same lang diba, parehas lang sila. Ito kasi mas mahaba lang yung kanyang rubber, pero parang pudpud na rin. So try lang natin. So balik muna natin to. Buti na lang hindi ko tinapon itong luma, yung pinagkuan to pinagpalitan ng L3110. So katulad nito guys, yan, sira yan pag ganyan. Naiikot ng clockwise at saka counterclockwise yan. So sira yan pag ganun, kasi putol na yung kanyang spring. So ito yung naputol sa kanya, yung parang needle niya. Yan. So try natin to. Linisan muna natin. So yung spring niya mga kalikot, ayan ilalagay natin siya dito sa slot. Ayan yung parang needle niya. Yan. Kaso yung spring ng L3110, sa loob yung kanyang pinakalak. So baliktarin lang natin guys, kasi kapag isuot natin dito sa pang L120, so nakalabas yung spring niya dito sa gilid. So kailangan baliktarin natin yung spring niya para pupunta sa loob yung spring. Yan, yung pinaka needle niya dito banda sa gilid. Yan. Yan, so kung baga nasa loob na yung spring niya. So kanina guys, yung ating roller feeder, kapag counterclockwise natin siya, umiikot. Pag clockwise natin, umiikot pa rin. So ito guys, ayan pag kinounter natin, umiikot siya. Pag clockwise, hindi na siya umiikot. Yan, matigas. Kasi okay na yung ating spring. Yan. So kabit na lang natin siya mga kalikot. Yan, unahin muna natin ikabit yung half moon niya. So yan guys, pag inikot natin, iikot siya. Pag inikot ulit natin na pa-counter, dapat hindi na siya iikot. So yun yung good mga kalikot. Yung dati niya kasi counter at saka yung clockwise, umiikot pa rin. So ito okay na. So kabit na lang natin siya mga kalikot. So buti may spare parts tayo na pinalit or pangpalit. Mukhang nagabihan na tayo Huwag nyo lang kalimutang ikabit yung kanyang spring.
So kapag naka-encounter kayo ng ganun mga kalikot, yung parang naiipit, so check nyo lang yung feeder nya. So kabit na natin tong kanyang waste tank. Yan, tapos lagay na rin natin tong kanyang tray. Yan, kapag nilalagay nyo yung mga tray ng printer or yung nilalagyan ng bond paper, so unahin nyo yung mga spring para mas madali nyo siyang ikabit dito sa side. Kasi mamaya hindi pala nakatama yung kanyang spring, mahirapan na kayo magkabit nito. So try na natin siya. Plug na natin. So check natin kung naiipit pa siya. So yun guys, hindi na siya naiipit. Hindi na rin siya nagpi-paper jam. Tapos stable na rin yung kanyang ilaw, hindi na siya nagbi-blink. So okay na, assemble na lang natin. Plug na natin siya mga kalikot. So power on na natin. Tapos try na natin mag print. So hindi na nagbi-blink yung power button niya at saka dito sa kanyang menu. The next day. Update ulit tayo mga kalikot dito sa ating Epson L120. May importante tayong pinuntahan kagabi. So itutuloy natin ngayon guys. Plug na natin siya mga kalikot. Yan. At saka power on na rin natin. Bali hinid cleaning natin siya mga kalikot. So antayin lang natin saglit. A few moments later. Ayan, natapos na siya nag-head cleaning. Stable na yung kanyang ilaw. So try natin mag nozzle check mga kalikot. So pinipade niya naman yung bond paper natin. So kompleto naman yung kulay niya. Ayan. Yan, so okay na siya. Try naman natin mag print test page. So okay, kinakain niya naman yung bond paper natin. Nung una kasi hindi niya mapipade kasi potol yung kanyang spring doon sa kanyang lower pickup roller. So okay na siya mga kalikot oh. Mag-print naman tayo ng text or sa Microsoft Word. Ayan. Ayun. So malinis naman. Ayan. Try naman natin mag-print ng colored or yung rainbow. So okay naman yung kulay. Ayan. Okay na lahat mga kalikot. Hanggang dito na lang yung video natin. So ang mga ginawa natin guys, pinalitan natin yung putol na spring dun sa kanyang feeder or dun sa kanyang lower pickup roller. So pinalitan natin siya kasi putol na. Ayan. Hindi niya na maikot yung upper na pickup roller.
Tapos nilinisan na rin natin siya at saka na-head cleaning na rin natin siya. So maraming salamat ulit guys sa pag-subscribe sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe din yung isa ko pang channel, yung Biyayarong Probinsyano Vlog. At papalo na rin sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.